Colonel, ang AFP ay naka-red alert status ngayon para sa mga kilos protesta bukas. Is that correct? Ma'am, we downgraded to blue alert, but nonetheless po, we are on standby for any eventuality po. Ito po ba ay standard safety protocol? Yes, ma'am, internally po dito sa amin, pagka meron po talagang mga malalakihang event, standard protocols po na nagva-vary po yung alert status po ng aming mga kampo. Sa ngayon, Colonel, ilang miyembro ng Sandatahang Lakas ang nakadeploy para magbantay sa kilos protesta bukas? Ma'am, the number varies po, It depends on the situation on the ground. Iba kasi ito, ma'am, for operational security considerations po, hindi po natin binibigay exact numbers. But nonetheless, for any eventualities, ma'am, nakahalalay po kami sa PNP for peace and order and law enforcement po. Yung mga nasa kampo natin, ma'am, naka-standby naman din po yan to augment if necessary po. Colonel, una nang sinabi ni PCO Yusek Claire Castro na baka may mga grupong gamitin ang protesta bukas para manggulo. Wala naman po kayong natatanggap na masamang banta. Sa ngayon, ma'am, patuloy po yung aming monitoring at information sharing po with the PNP at iba pang mga security agencies. Sa ngayon, ma'am, wala po tayong validated threat na dapat ikabahala po ng publiko. Gayon pa man, ma'am, nakaantabay po tayo sa mga contingency plans ng AFP para sa anumang sitwasyon po magaganap po. As you've mentioned, nagko-coordinate ang AFP at ang PNP. Paano po ba ang magiging hatian ng pulis at AFP bukas sa malawakang protesta? For this, ma'am, ang Philippine National Police po ang lead agency sa crowd control. Ang AFP po ay nasa supporting role po kami for peace and order nga and law enforcement. Nasa likod po kami ng police po dito. Pero manilong po, may mga nakahandang phases po for our contingency plans. Kung maabot po yung ilang parameters na we have set po, gaya ng pagkakaroon ng seryosong banta po sa seguridad o lawless violence, saka lamang po lilipat sa mas malaking papel ang Armed Forces of the Philippines. Alinsunod naman po ito, ma'am, sa batas po. So in case of any eventualities, handa ang AFP at meron kayo mga contingency plans in place already? Yes, ma'am. Handa po kami for any contingency measures po. Colonel, ano naman ang masasabi ninyo sa mga panawagan na i-withdraw ng militar ang suporta kay Pangulong Marcos? Ma'am, ang Armed Forces of the Philippines po, malinaw po ang aming mandato. Loyalty po to the Constitution and to the duly constituted authority. Yan po ang direksyon ng aming serbisyo. Hindi po kami nakikilahok sa usaping pampolitika and anuman pong tungkulin namin ay para po ay tiyakin ang kaayusan at katahimikan at seguridad ng sambayanan, lalo na po sa ganito. We respect po yung karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na magpahayag naman po ng kanilang saloobin. Kahapon, Colonel, nag-courtesy call ang Association of General and Flag Officers or AGFO sa Malacanang. Ano po ba ang mga napag-usapan? Ma'am, yung ganitong courtesy call po, usually, ma'am, these are regular engagements ng ugnayan po sa pagitan ng retired senior officers at ng ating pamahalaan. So, for this po, mas mainam po, ma'am, yung pang mga directly involved as well as ang Malacanang nagbibigay po ng detalye sa kanilang naging pag-uusap po. It's between both parties po. So nagkataon lang, Colonel, na yung courtesy call ng AGFO kahapon ay nangyari bago ang protesta bukas? We usually, ma'am, these are speculations kung nagkataon man po ito. We don't know the circumstances behind it. If this was previously coordinated or planned na po, might as well po alamin po natin, ma'am, So those po, for those po who are directly involved po, ma'am. Colonel, meron din mga nagsasabi na ang pag-issue ninyo ng red alert status ay may kaugnayan sa nakanselang pag-alis ni Pangulong Marcos Jr. papunta sana ng New York on September 22 for the United Nations Assembly. Totoo ho ba ito or was it also just a coincidence? Ito po, ma'am, can be coincidental po, Ito po is higher level authorities naman po. Ito nga naging
decision for that. So for us, ma'am, that was already set into play. Internal nga po itong pagpalit po namin ng alert status. So dinowngrade po natin yan to blue alert. But nonetheless po, andyan nga po tayo, no? Pinapaalam po namin sa publiko na ang Armed Forces of the Philippines po will be ready for any eventualities po. Lastly, Colonel, bukas September 21st ay 53rd anniversary din ng martial law na idineklara ni dating Pangulong Marcos. Meron pa po ba kayong ibang activities para dito? Normally, ma'am, we support po, no, as long as the AFP po is invited or part of any activities. Andiyan po tayo to augment or to support po. Sa ngayon po, wala po tayong nakatakdang aktibidad po sa AFP, no, kaugnay po sa anibersaryo ng martial law. Ang focus po natin ay ang aming kasalukuyang mandato po. Ang magbigay po ng seguridad at tiyakin po ang katahimikan at manatiling tapat po sa Constitution at sa duly constituted authority. All right, maraming salamat sa inyong oras. AFP spokesperson Colonel Frances Margaret Padilla. Thank you, ma'am, and magandang gabi po. Mataas na po at talagang umaapaw, going out of the roof, ang nerbiyos at panic attack ni Marcos Jr., lalo na po at hindi na maitatanggi ang paglaganap, ang paglawak at paglakas ng kilusang protesta ng nagngangalit na mga mamamayang Pilipino dahil po sa kahindik-hindik at karumaldumal na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan na nagaganap at muling nanumbalik sa ilalim ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. Makita po natin ang unang indicator na nagpapanik attack at nasa nervyos stage na po itong si Marcos ay ang pagkansila niya ng napakahalagang meeting na dapat ay dadaluhan niya sapagkat ito ay General Assembly ng United Nations with more than 130 nations, national leaders at iba't ibang mga tagapamuno ng gobyerno sa mahigit 130 nation members ng United Nations ay magkikita-kita at magpupulong sa Estados Unidos sa New York. Hindi na po matutuloy at hindi na itutuloy ni Ginoong Marcos ang kanyang travel sa New York sa kadahilan ng baka po pag bumalik siya o umalis man siya at wala na siyang babalikan pa na gobyerno niya. At baka nga po ay bumilis ang agos ng protesta at ang pag-aalsa ng mga tao ay hindi na po makakabalik bilang Pangulo pa sa gobyerno ng Pilipinas si Marcos sakaling siya po ay pupunta at dadalo sa United Nations General Assembly sa New York. Pangalawa, ito pong kanyang mga pagkain ng okra na ibinigay daw ng isang batang gusgusin na niyayakap niya, na tinawag niyang si Batching, kaibigan daw niya, ito ay panggagamit at pangbubudol. No less than si Governor Chavit Singson na nagsasabi, si Marcos ay sinungaling, walang isang salita, mangbubudol. Yan, sapagkat direktang naranasan mismo po ni Governor Chavit Singson ang pangbubudol, pagsisinungaling at mga pagmaniobra at manipulasyon ni Ginoong Marcos. At yan po ay inilahad kahapon ni Governor Chavit Singson sa Club Filipino. Huwag po nating kakalimutan, nagpangbihira lang pong pagkakataon na lumalantad at nagbibigay ng mabibigat na pagsasalita at pagpapahayag itong personalidad na si Chavit Singson. At ang huling naalala natin sa kasaysayan natin 25 years ago, si Manong Chavit Singson po, when he was also Governor of Ilocos Sur that time, ay ibinunyag niya na ninakaw ni Pangulong Estrada ang tobacco fund, mga 200 million, at tumatanggap siya sa wetting, mga sugal, weekly, at by the hundreds of millions na pumapasok doon sa Jose Velarde account. Fake account po ito, na nakapangalan sa Jose Velarde account, subalit pagmamayari ni Joseph Estrada. So ang mga revelations at mga naibunyag po ni Manong Chavit Singson, ni Governor Chavit Singson, ay naging mitsa upang labanan at tutulan ang malawakang pagkuha ni Joseph Estrada noon ng kotong mula sa payola sa mga sugal, wetting at iba pang mga
illegal na gawain, gamit niya po ang cover at authority ng kanyang pagiging Pangulo. So, malinaw mga kababayan, na si Manong Chavit Singson ay may isang salita at hindi po ito basta lalabas o lalantad kung hindi po siya sigurado sa kanyang bibitawang salita. At kung kaya nga ang epekto nitong pagbubunyag kahapon ni Governor Chavit Singson sa Club Filipino that the Diskaya contractors and their corporations were all involved sa mga maanomalya at mga alasinindikato na proyekto ni Bongbong Marcos Jr. at ng anak niyang si Congressman Sandro Marcos. And according to additional revelations, as per Governor Chavit Singson, pinatutuhanan ito, no? At ganun din po ang pagpapaabot ng pahayag ni Michael Kion. Ito po ay alkalde ng Lawag City at pinsan ni Marcos Jr. at nila Amy, sapagkat ang nanay ni Michael Kion ay kapatid po ni Marcos Sr. Ayun, sabi niya Manong Chavit, hindi sa binabalaan kita, ngunit gusto kitang paalalahanan na gagamitin ka lang ni Bongbong Marcos Jr. nila sa kanilang politika at itatapon kanila kapag tapos ka ng gamitin. At yan, ibinulgar din po ni Michael Kion, dating alkalde ng Lawag City, kung papaano po si Marcos at sila Sandro Marcos ay nagkaroon po ng mga kontrata. Nagamit din po itong mga kunwari ang binunyag ni Marcos Jr. na mga kontraktor kagaya ng mga Diskaya. So, ang mga revelations na ito ni Manong Chavit Singson at ang kanyang panawagan na dapat unahin, na maimbestigahan at maibulgar ang mga kontrata ng mga proyekto including flood control projects, infrastructure projects nila Marcos Jr. at nila Sandro Marcos sa Ilocos Norte, ngayon po ay nakakapagdagdag po ito ng pagiging panic mode at nervyos ni Marcos, mga kababayan. So maliban sa indicator na nininervyos na po itong gobyernong Marcos na hindi na siya pupunta pa o dadalo doon sa United Nations General Assembly of World Leaders dahil nga nababahala siya na baka over the weekend na ito ay wala na siyang babalikang panggobyerno dahil pinalayas na siya ng mga mamamayang Pilipino. Ang pangalawa po dito ay makikita natin ang kanyang mga gimmick, ang kanyang pagkain daw na pinaluto niya yung okra na ibinigay ni alias Batching, yung batang gusgusin daw na niyakap niya, nagpa-picture siya, nagpa-photo opportunity siya. At ito po ay mga gimmick na pangtrapo. At sabi niya, nararamdaman daw niya ang hirap at ang dinaraanan na mga buhay miserable ng ordinaryong mamamayan dahil nakita daw niya sa kanyang kaibigang si Batching. Kundi kulukoy. Hindi na po yan bibenta sa taong bayan yung pakain-kain niya ng okra, yung payakap-yakap niya ng batang gusgusin, because yan po ay hindi si Marcos. That is not the authentic personality of Marcos. Yan po ay peke. Yan po ay pangbubudol. Scripted. Kagaya po ng damage control na kunwa-kunwarian ay nag-resign o nagbitiw si Martin Romualdez bilang Speaker of the House. Pero hindi naman siya pinakasuhan ni Marcos. Hindi sila hinahabol ng Anti-Money Laundering Council. Walang mga nakasampa o isinasampang kaso, kriminal, pagnanakaw, pandarambong, laban kay Saldico, kay Martin Romualdez, at mga alipores nila. Ang mga kung si Senator Marcoleta pa, mga sapsap at butete sa DPWH at dito sa mga kontraktor, ang kaya lang habulin nila Marcos. Subalit, ang mga malalaking mga alipores na kasabwat nila like Saldico, Martin Romualdez at mga iba pang grupo ng sindikato na congressman na barkada ni Romualdez at Saldico, hindi po ginagalaw ni Marcos Jr. At pagpapakita po, pangatlong indicator na nagpapanik mode na at nininervyos na ng todo-todo si Marcos Jr. dahil baka bumagsak na nga po ito in the number of days to come or in a matter of days to come, ay ito pong kanyang press briefing kanina. 1 hour ago lang, no, bago ako magkaroon itong ating pag-upload ng video,
Sinasabi ni Marcos Jr., ibabalik na daw ng gobyerno niya ang 60 billion pesos na kinuha nila ng kanyang finance secretary at hindi may paliwanag that even the Secretary of the Department of Health, si Secretary Ted Herbosa, hindi niya alam kung saan napupunta po ang kinuhang 60 billion pesos. May nagsasabi na 89.5 billion, pero according sa data, 60 billion lang po ang kinuha na pondo mula sa reserve fund ng PhilHealth nila Marcos at nila Ralph Recto. Bilang pagpapakita na talagang nagpapanic mode na at mataas na ang pagkanerbyoso ni Marcos na pwedeng ikabagsak ang kanyang gobyerno, nag-announce po siya ngayong araw na ito, mga 11 o'clock in the morning, ibabalik na daw ang 60 billion pesos na kinuha nila dahil ito naman daw ay hindi nagagamit ng PhilHealth. Nakita po ito ng Korte Suprema na mali. Ito po ay technical malversation equivalent to graft and corruption or plunder. At inunahan na nila ang Korte Suprema dahil mukhang papunta doon po ang ilalabas na desisyon ng Korte Suprema. Ayan. Pang-apat po, maliban dito sa gimmick sa PhilHealth na ito, ay sinasabi ngayon ni Marcos, inulit niya ulit, na naintindihan daw niya at sinusuportahan daw niya itong gagawin ng mga kilos protesta laban sa korupsyon at pandarambong. At sabi nga niya daw, kung pwede lang sumama sana, dahil nararamdaman niya ang hirap ng mamamayang Pilipino na nakakaranas ng ganitong uri ng paglapastangan, lalo na po ang pangungulimbat sa kaban ng bayan. Kulukoy, nerbyoso talaga, sapagkat walang ibang pinupuntarya ang rally sa kalakhan at sa kabuang direksyon, kundi ang paniningil kay Marcos bilang pinunong kriminal at mastermind dito sa pagkakaroon ng mahigit 1 trilyon pesos na ninakaw at dinambong na pundo ng bayan na nakinabang din po siya mismo. So by the actions and all indicators of announcements na inilalabas po ng Malacanang, makikita po na apektado talaga sila sa paglawak, paglakas at pagtindi ng mga kilos protesta na ito, which bukas nga, September 21, kami po ang grupo ng Bangon Sambayanan at ang Marcos alis dyan, layas na, we will occupy EDSA. Dyan po sa harap ng EDSA Shrine, malapit lang po dyan sa Robinson's Galleria area. At sama-sama po kami ang iba't ibang mga sektor. Mayroon din pong ibang lugar na mga pagkilos, but I was made to understand na ang mga retired generals, ito pa po ang karagdagang nagpapapanik mode kay Marcos at nagpapanervyos. Ang grupo po ng mga PMA graduates ng Philippine Military Academy, karamihan po mga retired generals, senior colonels, naging mataas ang tungkulin sa security sector at naging bahagi po ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police. Kasama ko po kahapon doon sa isang mesa habang nakikinig kami sa mga pagbubunyag ni Governor Chavit Singson, sina former National Security Advisor and former Defense Secretary, respectively, General Lorenzana and General Esperon. Nandun po kahapon sa harap ng presidential table kung saan po nagpapahayag si Governor Chavit Singson. And mga kababayan, matutuloy po ang mahigit 100 na bilang ng mga senior military officers and senior officers mismo ng Armed Forces of the Philippines para po sila ay mananawagan ng pagkondina at pagtuligsa sa hindi na po ma-tolerate, hindi na po kayang lunukin na uri ng kahindik-hindik na krimen ng pandarambong at pangungurakot sa kaban ng bayan. Ang lahat ng ito po ay nagpapakita that the situation right now is very, very, very fluid. Anytime po, habang lumalakas at lumalawak ang protesta ng taong bayan, kahit pa sabihin natin na may mga grupong hindi nananawagan,
ng pagbibitiw sa kapangyarihan o resignation ni Marcos at ganon din po sa pag-atake kina Romualdez, pero ang sentimiento ng malawak na hanay ng mga mamamayang Pilipino po ay hindi na mapipigilan ng simbahan Romano-Katoliko, ng mga hilaw na komunista na kasabwat kay Marcos at kay Romualdez, at pati ng mga urban operatives ng Communist Terrorist Group at ang tinatawag na mga political zombies ng Yellow and Pink Group. Hindi po nila mapipigilan na ang namumuong daluyong ng galit ng sambayan ng Pilipino na nananawagan na dapat palayasin na si Marcos sa puder at kapangyarihan. At para mapabilis po ito, ay napakalaking bagay mga kababayan kung maninindigan ng buo ang Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kikilalanin pa ang anumang otoridad mula kay Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief sapagkat nawala na ang kanyang integridad at ang kanyang competence o kakayanan na ipatupad at pamunuan ang ating bansa bilang presidente. And the withdrawal of support of the Armed Forces of the Philippines together with the Philippine National Police make it more into a panic mode reaction kay Marcos. Kasi kapag nawala po at idiniklara na ng Armed Forces of the Philippines, kasama po ang Philippine National Police, na hindi po malalayong mangyayari po ito sa susunod na mga araw, tapos na po si Marcos Jr. Endgame na po siya. Yan ang ibig sabihin ng ipinahayag sa araw na ito din po ng another interesting political figure, no? Si dating COMELEC Commissioner at Attorney Rowena Guanzon. Ang banggit niya, the Marcos administration is now on the end game. Patapos na po ito. Matter of time. Mapapabilis lang po talaga ito at walang kaguluhang magaganap o anumang problema sa mga konfrontasyonal na mga banggaan sa protesta sa lansangan kung sasabihin na mismo ng Armed Forces of the Philippines na hindi na nila kinikilala po ang posisyon ni Marcos bilang Commander-in-Chief. There will be smooth and seamless transition of power. Kung ano po ang nakasaad sa saligang batas, yun po ang masusunod in terms of succession of power. Hindi maiwasan po ang nakalagay sa saligang batas in times na ang presidenteng nakaupo po ay incapacitated at hindi na kayang mamuno at ipatupad ang mga poder at mandato at kapangyarihan na nasa Office of the President. Ang susunod na papalit sa kanya, kung mag-resign ang presidente o kaya ma-impeach ito at ma-convict sa impeachment court o kaya mamatay o kaya may actual basis of vacancy sa kanyang pamumuno dahil wala na ang Armed Forces of the Philippines sa kanyang side, pwede po na papalit ang nakalagay sa saligang batas, it would be the Vice President. Kaya nga, galit na galit actually si Marcos at si Lisa Araneta at sila Romualdez sapagkat ang paglala at pagkakabunyag ng kanilang problema sa korupsyon at pandarambong ay lalo pa pong nagpapabango sa kanilang kaaway sa politika na si Sara Duterte at si President Rodrigo Duterte. The people are now more appreciative. Mas na-appreciate po ng taong bayan ang uri ng panggobyerno at pamumuno ni Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Kahit sabihin natin na medyo may pagka-polarizing, no? Nagkakahati-hati din po ang mga tao pagdating sa persepsyon sa uri ng pamumuno ni Rodrigo Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Pero ang mayoriya ng sambayan ng Pilipino, nire-respeto po nila. At kanila pong binibigyan ng mas mataas na kumpiyansa at pagtatanggap ang kawastuhan ng tinatawag na Duterte brand of leadership.